And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen! We're back. Maraming salamat sa Panginoon. No? Kanina talagang inaatake po ng Diablo yung ating internet connection at nawawala po tayo sa Facebook Live. But salamat sa Panginoon na hindi pa rin po pwedeng manaig po ang Diablo. Mas makapangyarihan pa rin po yung ating Diyos since na doctrine yung atin pong pag-uusapan ngayon pong hapong ito at talaga nakikialam po ang Diablo. Pero salamat po sa Panginoon na muli po tayo ay nagkasama-sama ngayong hapon. Welcome to another episode ng The Baptist Lunch at pag-uusapan po natin, tutuloy po natin yung atin pong pag-aaral about the Word of God. No, sa Bible School ay ito po ay bahagi po ng course or ng subject na Bibliology. Yung pinag-uusapan po natin ngayon. At napag-aralan natin ng mga nakaraan, it's all about the revelation, no? The divine revelation. At this is the unveiling of God Himself to humankind sapagkat hindi nga kayang kilalanin ng lubusan ng tao ang Diyos. So ang Diyos ngayon ang gumawa ng paraan para makilala siya ng tao. And God uses many people, events, and even animals at iba't ibang mga special circumstances para lamang ipakilala yung kanyang sarili sa tao, para makita ng tao that God really exists at hindi totoo yung paniniwala ng mga atheists na walang Diyos. Pangalawa, para ipakita ng Diyos na ang tao ay kailangan niya ang Diyos para siya ay mabuhay. Sapagkat ang tao po ay baliwala, man is nothing without God. Okay, so yan po para mapakita po ng Panginoon yan sa tao. Talagang inire-reveal niya, ipinapakilala niya yung kanyang sarili sa atin. Now, alam niyo po, by nature, ang tao po ay madaling makalimot. Yan po ang naturalesa sa tao. And even in history, makikita po natin yan. Makikita nyo, ngayon lang nagpakita ng miracle ang Panginoon. And then sa kinabukasan, nakalimutan na agad ng tao yung miracle na ginawa ng Panginoon at pumaling na agad sila doon sa ibang Diyos. Maraming beses pong ipinakita yan sa Old Testament sa buhay po ng mga Israelites. And so, ang nais ng Panginoon is that talagang makilala siya ng mga tao sapagkat gusto ng Panginoon ng sweet fellowship doon sa kanyang nilikha. Sa tao in particular. So kaya, ang gusto ng Panginoon ay talagang all throughout the generations of men ay talagang makilala nila kung sino ang totoong Diyos. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, yung kanyang revelation, yung kanyang pagpapakilala sa tao ay binigyan niya ng buhay. Okay, ganito yon. Ganito po, bigyan ko ng illustration. Halimbawa, magpapakilala ako kay Brother Christian. Brother Christian, ako nga pala si Brother Michael. Do you understand na sometimes, ito po, I must confess, guilty po ako dito. Maraming beses po guilty ako, lalo na sa area. Minsan sa area, meron pong bagong ipapakilala sa akin or tatanungin ko yung pangalan at sasabihin sa akin yung pangalan. Tapos, kapag magpipray na, nakakalimutan ko yung pangalan. Maraming pagkakataon pong nangyari sa akin yan. At may pagkakataon pa na inuulit ko pa yung pagtatanong sa kanya, ano nga po uli yung tawag sa inyo? Ano nga po uli yung pangalan nyo? Ganon. Kasi nakakalimutan ko. So, sa madaling salita po, yung tao ay talagang hindi po siya particular o matandain doon sa pagkakakilala niya doon sa Diyos. So ang gagawin ngayon ng Panginoon para talagang makilala siya ng gusto ng tao at hindi siya makalimutan, ilalagay niya po ito sa dokumento. At kapag inilagay niya sa dokumento yung kanyang yung pagpapakilala sa tao, diyan na po papasok yung doktrina na tinatawag po nating divine inspiration. The divine inspiration or the doctrine of divine inspiration is the way in which how God gave us the Bible. It is the documentation of God's revelation. It is the giving of life
to God's revelation. Parang ganito, okay, nagpakilala ako kay Brother Christian verbally. At para mabigyang buhay yung aking pagpapakilala sa kanya at para maging maayos yung aming pagkakaibigan, gagawa ako ngayon ng dokumento. Ito yung dokumento namin na kaming dalawa ni Brother Christian ay magkaibigan, kilala ko siya, kilala niya ako. So, yun yung magiging buhay, yun yung pinaka-kontrata, yun yung pinaka black and white ng pagkakakilanlan ko sa Diyos at yun yung isang paraan para hindi ko makalimutan kung sino ang aking Diyos. Okay? So, ngayon, ganun po yung nais na mangyari ng Panginoon. And so, God gave us the Bible. Ayun. So, kaya po, etong Biblia, ito po yung documentation or the written revelation ng Panginoon sa atin. Ipinapakita ng Panginoon sa atin kung sino siya in black and white. Okay? That is divine revelation. Now, in the Bible, in very familiar passage po sa Biblia, in 2 Timothy chapter 3, in verse number, simulan ko po yung basa sa verse number 14. Ito po yung sabi ng Biblia. This is a common passage in the Bible, or passages in the Bible. The Bible says, "But continue thou," by the way, si Paul po ang nagsasalita dito at kinakausap po niya si Timothy. The Bible says, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works." Now, ang sabi po ng verse number 16, all Scripture. Ano po yung tinutukoy dito na Biblia na Scripture? It's the authentic Word of God. All the Word of God from Genesis up to the book of Revelation, mula doon sa salitang in ng Genesis 1:1 hanggang doon sa last word na Amen, ang sabi ng Biblia, it is all inspired. Ibig sabihin, it is all, lahat yan ay recorded. Lahat yan ay given by life ng Panginoon. Now, the word inspiration dito po sa verse number 16 comes from the Greek word theopneustos. Okay? Nabanggit ko na ito sa inyo before. So, pag sinabi pong theopneustos, it means God breathed and God breath. Okay? Ibig sabihin, ay ito po, nandito po yung buhay mismo ng Panginoon na ibinahagi niya doon sa kasulatan na yon. That is the very reason why sinabi po ng Book of Hebrews that the Word of God is quick or alive and powerful. Bakit? Nandoon po yung buhay mismo ng Panginoon. Kaya nga po kaya nitong magbago ng buhay. Okay? And so, ang sabi po ng Biblia na kinakailangan na itong mga salita nito, this document, itong dokumento na ito, ay magkaroon ng buhay, sapagkat kung wala po itong buhay, magiging katulad lamang po ito ng mga dati nang nakasulat. I mean, yung mga dati ng kasulatan na itinuturing ng tao ng mga religious writings. Pero kakaiba po ito sa mga dating mga religious writings na nasaksihan na maaari ni Abraham, nasaksihan ni Moses. Kakaiba po ito. Bakit? Ang kaibahan po nito, nandito mismo yung buhay ng Panginoon. Nandito mismo, kumbaga inimpart mismo ng Panginoon yung kanyang buhay dito sa scripture na ito, at ito yung dokumento ng kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili sa atin. Okay, sabi ko sa inyo, ang Biblia ay ito yung pagbibigay ng buhay doon sa verbal revelation or sa revelation ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Ngayon, sa Biblia po, tayo po bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo na meron pong kaparaanan na ginamit ang Diyos para po yung kanyang pagpapakilala sa tao ay mailagay sa black and white. Okay?
Unang-una po, may tinatawag po tayong confluent inspiration. Again, basic po yung ating pinag-aaralan. Medyo dinidetalye ko lamang po para maintindihan po ng ilan at saka yung mga kapatiran po natin ng mga bagong Kristiyano. Now, may tinatawag pong confluent inspiration. Ayon po sa 2 Peter, babasahin ko po bago ko po ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng confluent. Okay? In 2 Peter, chapter 1, simula po sa verse number 19. Ito po yung sabi ng Biblia. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. 21. For the prophecy came not in the old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ano po yung sinasabi dito ng Biblia? First, meron tayong sure word of prophecy, which means any prophecy that is given in this scripture is sure. Sigurado po yan na mangyayari. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. You see? So it is sure, bawat prophecy na nandito. Second, makikita nyo po dito kung paano po ito ginawa. Again, sinasabi ko po sa inyo, yung inspiration is the documentation. It is the way in which how God gave us the Bible. Now, paano po yung ginawa ng Panginoon? Verse number 21, ang sabi po ng Biblia, for the prophecy came not in the old time by the will of man, which means the originator of this book, of these words, of this document, ay hindi po nanggaling sa imahinasyon ng tao. Hindi po ito nanggaling sa tao. Ang kasulatan na ito, ang mensahe na nandito, every words, every title, every jot, ay hindi po nanggaling sa tao. Okay? Ano po sabi ng Biblia? But holy men of God spake. So yung mga holy men of God na pinili lang ng Panginoon. Sino yung mga holy men of God na yan? They were the prophets, they were the apostles, they were the eyewitnesses, they were the mouthpiece of God, they were the people na pinili ng Panginoon, special na pinili ng Panginoon to speak yung kalooban at yung pagkakilala sa Panginoon. Yung revelation ng Panginoon. They were the holy men of God. Ang sabi ng Biblia, the holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sa madaling salita po, itong mga in the Old Testament, nakilala natin mga prophets just like Ezekiel, just like Isaiah, just like Jeremiah, at kung sino-sinong mga prophets, ang sabi ng Biblia, hindi po sila magsasalita, hindi sila magpipreach patungkol sa Panginoon if they were not driven along by the Holy Spirit, by the Holy Ghost. So sila po ay nagsasalita na sila po ay dinadrive ng banal na espiritu. Now, ganito po ang illustration po niyan. It is like a boat. Ano po? During their time, ang boat or yung kumbaga sasakyang pandagat po nila ay meron pong layag. Kung siguro naiintindihan naman ninyo pag sinabi pong layag. No, yung merong parang tela na ibinababa nila at yung tela na yon, yun ang pinupush ng hangin. Okay? Para ano? Para yung bangka or yung boat ay uusad. Bukod pa doon sa mga nagsasagwan. Okay? So yung layag, yun ang pinupush ng hangin para yung boat ay uusad and then mamaniubrahin lamang yan ng isang timon, yung maliit na nasa likuran na pagganon-ganon. Okay? Pero ang nagpupush ay yung hangin. So the same thing dito po. Yung mga holy men of God, maybe the apostles, maybe the prophets, maybe some of the men na pinili ng Panginoon para magsalita patungkol sa Panginoon, hindi po sila magsasalita ng ganyan kung hindi po sila pinupush, dinadrive, or sila po ay ginaguide ng banal na espiritu. Now, we can see this
truth dito po sa John chapter 16 verse number 13. Ano po yung sabi ng Biblia dito sa John chapter 16 verse number 13? Ang sabi po ng Biblia dito, Jesus Christ ang nagsabi po nito, howbeit when He, the Holy Spirit of truth or the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Ano yung mga bagay na things to come? It's the prophecy. Yung mga future na mangyayari. Sino magpapakita sa mga tao, mga prophets and apostles? The Holy Spirit. Anong gagawin ng Holy Spirit? Yung Holy Spirit ang mag-guide sa kanila into all truth para makapagsalita sila ng mga bagay na para sa Panginoon. So, eto rin po yung sinasabi ni Peter dito, na sabi ng Biblia, etong mga holy men of God, as they speak the revelation of God sa ibang mga tao, they were guided by the Holy Spirit. Okay, now, ano yung tinutukoy natin dito na confluent inspiration? Since we are talking about inspiration as the way in which how God gave us the Bible, so paano po ibinigay ng Diyos ang Biblia sa atin by means of what we are calling confluent? Now, makikita natin dito yung dalawang agent, the Holy Man of God and the Holy Spirit. Okay? Merong tao, merong divine. Ano pong ibig sabihin yan? Confluent inspiration means the Bible is a product of two agent. Ano yung two agent na yon? Nag-combine sila at nakapag-produce sila ng Holy Scripture. Ano po yon? It is the human penmanship, that is the writer, and divine authorship, that is the writings. Okay. Yung tao ang nagsulat, ang Diyos, particular ang banal na espiritu, ang may akda. Anong kaibahan nito? Okay, ganito. Sa libro, pag kayo po ay kumuha ng isang libro, textbook, okay? Sa bandang unahan po, may makikita po kayo dyan kung sino ang mga nagsulat. And then sa bandang huli, meron din po kayo makikita dyan kung sino ang may akda. Ibig sabihin, sino ang nag-author? Sino ang merong authority diyan sa book na yan? Kung ano man ang maging discrepancy ng book na yan, ang hahabulin is the author, not the writer. Okay, nasusundan niyo po ako? Merong isang libro, may writer yan, merong author. Yung author, siya ang nagplano, siya ang nag-isip para makabuo ng libro. Yung writer, sila lang ang instrumento ng author para ma-black and white yung kanyang gustong mangyari. I hope nasusundan niyo po ako. Okay? So sa madaling salita po ganito. Pag sinabing confluent inspiration, ang Diyos ay gumamit ng holy men of God to become an instrument to black and white or to document His revelation to man. Bakit kinakailangan may dokumento? Kasi nga ang tao ay madaling makalimot. Kaya kinakailangan may dokumento. So every time na ang tao ay makakalimot kung sino ang Diyos, oops, may nakasulat. Ito ang nakasulat. Kung sino ang Diyos. Alam nyo, may nakasulat na nga lang, pumapalpak pa tayo eh. Nagkakaroon pa tayo ng problema. May nakasulat na. Kaya nga, yung ibang tao, ayaw nilang basahin ito, ayaw nilang pag-aralan to kasi alam nila na kapag binasa nila ito, maire-reveal kung sino sila. You see? So, tandaan nyo po, confluent inspiration, the Bible is a product of two agent. Human penmanship, ibig sabihin writer, and divine authorship, ibig sabihin the writings. Ano ang papel ng divine ng Diyos? To author the writings. Ano ang papel ng holy men of God? To write the writings. Okay, so I hope na nasusundan niyo po ako. God used more or less 40 human writers. Ito pong 40 human writers na ito, yung iba sa kanila ay hindi po magkakakilala. Sila po ay nabuhay sa iba't ibang panahon. And by the way, hindi na po inabutan ni Apostle Paul
yung buhay ni Isaiah. Mahabang panahon po ang pagitan nila. At yung mga apostol ng New Testament, hindi na po nila inabutan yun pong buhay ng mga patriarchs. Kahit na po si Moses, hindi na po niya inabutan yung buhay ni Methuselah. At hindi na rin po niya inabutan yung buhay ni Noah. You see? So madaling salita po, ito pong mga tao na ito ay hindi po sila nagpang-abot ng generation o ng panahon. Pero one thing for sure, may mga sinulat po sila na hindi po magkakontra. Bakit hindi naging magkakontra? Kasi isa lang po ang nag-isip. Isa ang may akda. Magkaiba ng writer pero iisa lang ang may akda. Okay, parang ganito yan. Alam ko na na-illustrate ko na po ito sa inyo. Okay? Na-illustrate ko na po ito sa inyo before. Remember that the holy men of God were just merely instruments. They were instruments or writing instruments, itong mga holy men of God. Na-explain ko po ito sa inyo before. Halimbawa po, meron akong chalk. Okay, alam niyo naman yung chalk, di ba? And then meron akong pentel pen. Okay? Now, the writing instruments ay yung chalk at saka yung pentel pen. Hindi po sila makakapagsulat ng saganang kanila lang. Bakit? Walang buhay yan eh. Kinakailangang merong mag-guide sa kanila na merong buhay at merong pag-iisip para magampanan nila yung kanilang purpose as a writing instrument. Okay? Kinakailangang may hahawak sa kanila. And so, yung ako ngayon, bilang tao, gagamitin ko yung chalk na isusulat ko maaari sa papel or sa blackboard, Guwapo si Ponching. Okay? By the way, hindi po sinulat ng Panginoon yun, ha? Ang Panginoon po ay hindi po nagsisinungaling. God cannot lie. It is impossible for God to lie, according sa kay Paul sa Book of Titus. So it is impossible for God to lie. Ako po nakakapagsinungaling, kaya yun po yung ginamit kong illustration. Okay? Ako po yung may sabi nun. Okay. Halimbawa po, ginamit ko yung chalk. Okay? Remember, the writing instruments were chalk at yung pentel pen. Okay? The marker. So, ginamit ko yung chalk, sinulat ko, Guwapo si Ponching. Grabe naman yung sound na yun. Napaka-negative naman yung sound. Parang ayaw niya namang maniwala. Illustration lang naman eh. Sobra naman kayo. O, tapos, and then, so chalk po yung ginamit kong writing instrument. And then, kinuha ko naman yung pentel pen at sumulat din ako ng statement na Guwapo si Ponching. Okay? So, sa tingin ninyo, is the message the same? Yes, the message is the same. In fact, parehas ng structure, parehas ng sentence construction, parehas. Guwapo si Ponching. Pero ang tanong, parehas ba ng pagkakasulat? Of course not. Yung isa ay sinulat sa pamamagitan ng chalk. Yung isa ay sinulat sa pamamagitan ng marker. Of course, magkaiba sila ng physical condition. Magkaiba sila ng pag tinignan mo, magkaiba yung kanilang texture. Pero ang mensahe iisa. Okay, tanong, bakit magkaiba sila ng physical structure and physical appearance sapagkat magkaiba sila ng writing instruments? Pero bakit iisa lang ang mensahe? Sapagkat iisa lang ang may akda, ako. Nasusundan niyo po? Now, ganun din po sa Biblia. 40 human different writers. Magkakaiba po yan. Okay? Magkakaiba ng style. Pero, wala pong isang contradiction. Bakit? Hindi po pwedeng kontrahin ng may akda yung kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang Diyos kontrahin niya yung sarili niya. No, hindi po pwede yung ganon. Okay, now tingnan niyo po. Now sabi po ng Biblia, magkaiba 'yan, 'di ba? Magkaiba ng pagkakasulat pero iisa lamang ang mensahe. Tingnan niyo. God gave Solomon wisdom. If there is any Bible character
dito sa Biblia na binigyan ng Panginoon ng great wisdom, it's no other than but Solomon. And so, anong sinulat ni Solomon? Book of Proverbs. David was a musician. And so, he wrote the Book of Psalms. Yun ang dahilan kung bakit kahit na yung mga scholars na didistinguish nila na ito ay sulat ni Paul, ito ay sulat ni Peter, ito ay sulat ni Matthew, ito ay sulat ni Luke. So, nadidistinguish nila yon. Bakit? Ginamit ng Panginoon, God used those 40 human writers, God used the language of men the language of men para i-reveal o para i-document yung kanyang revelation. God used the education of men to document His revelation. And also, God used the tradition and even the culture of men to write the scripture. Ginamit po ng Panginoon yung kanilang mga background, mga upbringing. Ano po, para ma-distinguish po ng tao kung ito ay sulat ni ganito, ito ay sulat ni ganyan, ito ay sulat ni ganito. Pero mapapansin nyo, iisa lamang po ang linya ng mensahe. At patungkol pa rin sa pagkakilala sa totoong Diyos. Okay? So I hope nasusundan nyo po yung sinasabi ko. Now, God used the language of men. Bakit? Kasi nga po, tao yung kanyang ginamit. Tao ang kanyang ginamit na magsusulat. Ang recipient, ang reader, ang beneficiary ay tao. Kaya tao ang kanyang ginamit. Now, tingnan nyo. Minsan, ako maraming beses ko na po itong na-encounter sa area na sinasabi po ng marami, ay, hindi ako naniniwala dyan sa Bible kasi tao lang ang sumulat niyan eh. Now, partly correct. Half-truth. Bakit? Totoo naman ang ginamit ng Panginoon ay tao. Bakit po tao? Kasi tao ang magbabasa. At lingwahe ng tao ang ginamit ng Panginoon para maunawaan mismo ng tao kasi ang tao ang magbe-benefit. Kung ang baboy ang magbe-benefit sa kasulatan ng Panginoon, sigurado ko hindi tao ang gagamitin ng Diyos, kundi baboy. You see? So sa madaling salita po, kaya tao ang ginamit ng Panginoon sapagkat ang magbe-benefits at ang sa kanyang salita ay para sa tao. Kaya tao ang kanyang ginamit. At the same time, yung medium or yung ibig sabihin ko po ng medium, yun pong lengguwahe ay dapat lengguwahe sa tao, lengguwahe ng tao kasi kapag gumamit siya ng language ng angel, hindi maiintindihan ng tao. So, ang ginamit pong lingwahe ay lingwahe ng tao kasi nga para sa tao. Sapagkat ganun kamahal ng Diyos yung tao. Kasi tandaan nyo po, wag po tayo mawawala. Doon po sa divine revelation, God is revealing Himself to humankind. Okay? Inire-reveal, pinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa tao. Hindi sa angel. Kilala na siya ng mga angel eh. In fact, kahit si Satanas, kilala ni Satanas eh. Di ba? Hindi siya nagpapakilala sa mga angel. Nagpapakilala siya sa tao. So, kung siya ay nagpapakilala sa tao, kung gagawa siya ng black and white ng kanyang pagpapakilala, gagamit siya ng tao at gagamit siya ng lingwahe ng tao. Kasi doon siya nagpapakilala eh. Okay? So, I hope na kukuha nyo po, naiintindihan nyo po. That is yung tinatawag po natin na confluent inspiration. The Bible is a product of two agents. Medyo binabagalan ko po ng konti para masusundan niyo po ako. Human penmanship and divine authorship. Okay, sino ang may akda? Diyos. Sino ang ginamit ng Diyos? Tao. Lingwahe ng tao, kultura ng tao para mabuo o maisulat o ma-black and white yung kanyang pagkakakilanlan para sa tao. Imagine mga kapatid, 40 human writers, 1,600 years in the making. Ngayon napakadali po sa atin eh. Napaka-handy ng Bible natin kasi naimbento na po yung ink and paper. Naimbento na po yung kung paanong
madaling pagsama-samahin, meron ng computer, meron ng machine na encoder. Napakadali na po para sa atin na magkaroon ng Bible. At napaka-available na po ng Biblia sa panahon natin ngayon. But imagine during the time of Moses, yung 10 Commandments ay kinakailangan pang isulat sa 2 tablets of stone. Akalaan niyo po yan, 10 Commandments lang yun. Imagine mo na ang Biblia ay merong 1,189 chapters. Kung ito ay nakasulat sa bato, paano mo dadalhin yan? Naunawaan niyo po yan, mga kapatid? Yun 10 utos lang yun, nasa 2 tablets of stone na eh. 1,189 chapters pa. Baka mamaya yung John 3:16 lang, hindi na natin bitbitin. Sa sobrang bigat na nakasulat ito sa bato. Di ba? So ano pong punto po dito? Gusto ko pong makita ninyo, sa lahat po ng pag-aaral po natin, tandaan nyo po, ipinapakita po palagi yung glory ng Panginoon. Lagi pong lilitaw yung personality ng Panginoon. Lagi pong lilitaw yung pag-ibig ng Panginoon sa tao. Tignan nyo of all the creations na ginawa ng Panginoon back in Genesis chapter 1 and 2, sa tao po siya nagpakilala. Sa tao siya, gusto niyang i-reveal yung kanyang sarili. Bakit? Kasi ang tao ang napahiwalay. Ang tao ang nagkasala. Ang tao ang namatay spiritually. Nung nagrebelde ang tao sa Diyos. At ang tao ang nagkaroon ngayon ng kumbaga shortage sa pagkakakilanlan sa Diyos dahil nga sa kanyang kasalanan. At ganun na lamang yung pag-ibig sa atin ng Diyos, na gusto pa rin ng Diyos na mapanumbalik yung dating fellowship natin. No, yung tao at saka yung Diyos. Gusto pa rin niyang mapanumbalik. Kaya nga, tingnan nyo po yung effort na ginawa ng Panginoon dito sa atin. Yung kanyang salita, hindi lamang niya inilagay sa dokumento, binigyan pa niya ng buhay. At itong salita niya, hindi lamang basta parang magic na magkaroon ng Book of Matthew, nagkaroon ng Book of Matthew. Hindi po ganun eh. Para maging realistic, at talagang realistic, gumamit siya ng tao na magsusulat. You see? So kaya hindi natin pwedeng sabihin na itong Biblia na ito ay magical. No, this is not magical. This is supernatural. Beyond human capacity na itong Biblia, pagkakasulat ng Biblia. Akalain niyo po, isang article na nabasa ko po, medyo matagal-tagal ng panahon na nabasa ko po ito. Meron pong isang naghamon. Naisulat po ito, na-publish ito, if I'm not mistaken, sa New York Times. Meron pong isang mayaman na naghamon, na ang sabi po niya, sino man ang makakakita just one single contradiction from the 66 books of the Bible, bibigyan po niya ng $100,000. Isa lang, sabi niya, just one contradiction. Meron lang isang may papakita na talagang totoong nagkukontrahan ang Biblia, bibigyan niya ng $1,000 during that time. Kung hindi ako nagkakamali, $100,000, napakalaking pera po noon during that time. Pero alam niyo mga kapatid, wala po. Hanggang sa ngayon, lahat po ng pinupropose ng tao na ito ay kontrahan sa Biblia, lahat po ay mga seemingly contradictions lamang. Seemingly, parang sa biglaang tingin, parang ganun lang ba? Sa biglang tingin, ay akala ko magkakontra, parang ganun lang. Bakit po? Hindi po pwedeng magkakontra kasi isa lang ang author. Ang author ay ang Diyos. At hindi pwedeng kontrahin ng Diyos yung kanyang sarili. Okay? So I hope na naiintindihan nyo po yung atin pong pag-aaral ngayon pong hapon pong ito. Dito po natin ito puputulin sa Confluent Inspiration para hindi naman po tayo sumobra sa atin pong oras. So, sana po naintindihan ninyo, 5 po ito, limang topic po ito pagdating sa inspiration, pero nakaisa na po tayo. Confluent inspiration means that the Bible is a product of 2 agents. Ano po yung dalawang agent na yon? Human penmanship and divine
authorship. Ang tao ang nagsulat, ang Diyos ang may akda. Ang papel ng tao, writer, yung Diyos, the writings. Okay? So siya ang may utak, siya ang nag-isip, nagplano ng lahat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang banal na espiritu ang mag-guide at mag-show, magpapakita ng lahat ng bagay patungkol sa katotohanan. Iga-guide lamang po ang tao. Okay? So I hope na kayo po ay meron pong natutunan sa hapon pong ito. Hindi po tayo matatapos sa atin pong Baptist lunch kung hindi po tayo nagbibigay ng pugay sa atin pong mga frontliners. Ano po? Kaya ito po ang awitin para sa atin pong mga frontliners. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle. Muli po, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo sa mga nagsusubaybay po ng atin pong programa. Huwag niyo pong kalilimutan na isama sa panalangin yung atin pong mahal na pastor at yung gawain doon po sa PMA, sa Baguio. At I hope na kayo po ay merong natutunan, meron po kayong nakuhang informasyon mula pa po kanina sa informasyong pangkalusugan at ngayon sa doktrina na tinatayuan po natin mula po sa Biblia dito po sa The Baptist Lunch. Maraming salamat po sa inyo. God bless you and stay safe, everyone. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier